Kaya sigurado po tayo, diretso po sa Bartolina, mga individual na ito. Ano po? Sa ngayon po ay habang hinihintay po natin at pinababayaan po natin ang Quezon City Prosecutor's Office na dinggin ang kasong ito, ay naghahanda rin po kami sa mga iba pang mga kaso tulad po nitong civil case naman. So, merong criminal case, merong civil case. Ito pong civil case nito, ito ay mahigit sa 50 bilyon. Yung una po ay 6 na bilyon. Ito naman po ay mga 50 bilyon. Ano pa po kasunod nito? Ang kasunod po nito ay meron din po tayong mga hakbang na inihahanda ukol naman po sa mga nakaupo sa gobyerno sa MWSS at Regulatory Office. Yan naman po ay sa Ombudsman. Ano po? So, magkakasabay po yan na isusulong ng Water for All Refund Movement at mga iba pa pong mga sektor na nandito po sa Mega Manila. Para sa inyong impormasyon po, konting kalinawan lang, noong taong 1997 hanggang taong 2005, ang West Sector na tinatawag, ito po yung Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, malaking bahagi ng Quezon City at Maynila. Ito po yung pinapatakbo ng Maynila Corporation. Dati po, ito ay nasa pamunuan ng mga Lopez. Dahil nagkaroon po ng agreement ang Lopez at yung bagong kumpanya, ito na po yung Metro Pacific na sila Manny B. Pangilinan. Noong mga panahon na yun, ano po, binigyan pa po ng gobyerno natin ng tinatawag na tax holiday o income tax incentive ng 6 na taon ang Metro ang Manila Water at Maynila tax holiday in 6 years ng Board of Investments. Pero bakit siningil pa rin sa water bill? Isinama pa rin po ang income tax at ipinasa sa mga water consumers. Diyan lang po sa computation na yan, aabot po ng 1 billion per year. Ang tubo, nagkaroon na sila ng tax incentive, hindi na nagbayad yung mga dambuhalang korporasyon na yan sa gobyerno natin, binigyan pa ng Board of Investment ng tax holiday at kinukolekta naman sa ating mga water consumers. So, doble. No? Ngayon po, nung dumating po yung 2005, pumasok na po sila Ginoong Manny B. Pangilinan sa ilalim ng Maynila, ay kate-katerba naman po ng mga advance collections ang ginawa rin po nila. Habang ang Manila Water naman po na nasa east side, ano po, ay patuloy yung mga sinasabi nila mga expansion program. Pero sa totoo naman po, ang tinatawag na business plan, halimbawa po, nagsimula siya ng 2013, 14, 15, 16, 17, yung mga proyekto matatapos ng year 2016 or 2017, pero ito po ay hahatiin nilang po kolektahin sa atin in advance. Pero malinaw, dapat bago sana kolektahan ang sambayan ng Pilipino, ang water consumers, after the implementation of that particular project. So, ganun po ang nangyayari. So, nagtataka kami kung tunay na matuwid na daan ang gobyernong ito, bakit nila pinapayagan ang ganitong klaseng sistema sa issue lamang ng mga water consumers dito po sa Mega Manila? Okay. Siguro ganito, no? Sabi mo, ang work ay nakapagsampanan ng criminal at saka civil aspect, no? At lumalabas, kung kanina pa naglalaro utak ko, no? Pag buong Mega Manila na sinisibihan ang dapat sana, hindi naman libre, kundi dapat ay murong tubig, naglalaro sa isipan ko, sinisingil yung 50 bilyon, kulang na kulang eh. Kung ibabalik natin ang simula ng taon na pagsingil sa mga residente sa tubig hanggang sa kasalukuyan, mukhang ang liit pa nun.
Tama po kayo, maliit po yan. Kasi nga po, nung may interview po sa isang television program, si Chairman Donnie Alipala, doon mismo in-admit niya, no? Na wala raw siyang, hindi niya kayang ipaliwanag kung paano kinukolekta itong mga water bill na ito. Ang tanging nasagot na lang niya, ang mga iba't ibang mga proyektong ito ay inilalagay sa isang basket. Huwag niyo pong kalimutan, sino po ba nangungulekta ng inyong water bill? Ang Manila Water at ang Maynilad. Na kanino ang pera? Nasa gobyerno ba? Wala po. Wala po sa gobyerno. So, ito po yung malinaw na lutong tubig. Okay, paano naman yung sinasabi mong advance collection? Ito ba ay sa paraan na sinasabing tataas ang presyo ng tubig sa isang buwan? Kasi hindi rin natin makita yan sa ano. Paano nagawa? Paano sinasagawa yung advance collection? At ito pa darating, yung hihingi lang sila ng deposit. Halimbawa po, noong taong 2008, bago po magtaong 2008, nagsubmit po ng business plan ng Maynilad at Manila Water sa Regulatory Office. Ang Regulatory Office po ng MWSS para sa Energy Regulatory Commission. Ang pagkakaiba lang po, itong Regulatory Office ay hindi po independyente. Ang Regulatory Office po ay nasa ilalim po ng Corporate Office ng MWSS. So, ang gagawin po ng Maynilad at Manila Water, magsasabit sila ng business plan. Halimbawa po, business plan for Parañaque, business plan for Napotas, business plan for Antipolo. 5 years in advance, yung mga proyekto na yan. So, titignan po ng mga regulators kung maayos ba ang komputasyon, tama ba ang project na yan, kailangan ba? So, gagawin po ng advance approval ng mga regulator yan at isasubmit po ito sa corporate office ng MWSS. So ngayon po, pag isinabit na ito sa MWSS corporate office, may kapangyarihan po ang corporate office na i-reject kung sakaling tumutol ang regulatory office na hindi dapat matuloy ang mga proyektong yan. Ibig sabihin, pwede pong i-turn over yung decision ng regulatory office. Kaya sinasabi po namin, kailangan hiwalay ang regulatory office na siya sana unang tagapagtanggol nating mga water consumers. Pero nangyayari po, after na makakolekta ang Maynilad at Manila Water through a concession fee of 400 million pesos per annum, 400 million for Manila Water, 400 million for Maynila, that's 800 million, given to the MWSS corporate office. So lumalakas, sino talaga ang nagpapasweldo sa mga empleyado at sa pamunuan ng MWSS? Ay, ito pa rin po Maynilad at Manila Water. So makakaasa po ba kayo na tatanggi ang mga nangyay sa MWSS sa mga business proposal na sinasabit nila? Kaya pala na yung bahay nila? Natural hindi po. So yan po ay, kaya nga po dito, yung corporate greed issue ito ay matingkad na matingkad. Grabe po, mapakalubha po ang issue ng tubig. At ngayon po, ay gusto pa nilang i-privatize ang buong Pilipinas at ang modelo ng World Bank at International Monetary Fund, kasama po ang Asian Development Bank, success story raw ang Maynilad at Manila Water. Sinasabi nila. Ito ng linggo o Sabado, mangungutang na ang Metro Pacific na ng almost 10 billion para daw pasarapin pa ang tubig na iinumin natin.